Good morning po sa inyong lahat. Batiin muna natin ang mga katabi natin ng good morning. Kanina may humabol sa ating prosesyon, no? May humahabol sa prosesyon. Buti lang prosesyon yon kasi kung iba sabi nila bawal humabol, no? Buti lang prosesyon. Sabi niya, kinalabit niya ako, nag-bless. Ay Father, salamat kay Mama Mary, nagising pa ako. Kaya para sa ating lahat na nagising pa at binigyan pa ng isang buhay, palakpakan natin ng ating Panginoon. Sabihin natin ng malakas, thank you Lord. Thank you Lord. At muli tayo nabuhay. Hindi natin alam kung ilang tao ang hindi na nagising sa araw na ito sa buong mundo. Hindi natin alam kung ilang tao ang hindi pa rin nagigising hanggang ngayon. Kaya nagpapasalamat tayo sa Panginoon. At tayo dito sa Assumption, nagpapasalamat dahil dumadami ang mga panauhin bisita kagabi. Naalala ninyo ang mga bisita natin mula pa sa Porac, Pampanga, ang mga teachers. At ngayon po meron tayong ilang mga kaibigan. Siya naman ay nagdala ng iba pang mga kaibigan niya, si Nanay Ising Velasco. Palakpakan at i-welcome natin ang ating mga bisita. Sila po ay makakasama ko mamaya-maya, kaya after ng misa, ako po kasama sila ay aalis din kagad dahil sasamahan ko sila Nanay Ising para dumalaw at magbigay ng handog sa mga matatanda sa Lipa, Batangas. No? Tayo po ay nagpapasalamat sa Diyos dahil tayo ay patuloy na binibigyan niya ng pagkakataon na makapagbahagi. Kaya nga sabi ko kagabi, tayong mga malalakas pa, nag-aalaga sa mga may sakit, nag-aalaga sa mga matatanda, huwag natin pagsasawaan yan. Dahil nagpapasalamat tayo sa Diyos, mamili ka, ikaw mag-aalaga o ikaw ang aalagaan. Ikaw ang magpapagamot o ikaw ang ipaggagamot. Kaya salamat sa Diyos, may lakas pa tayo. Amen. At tayo'y nakakapaglingkod pa. Pero minsan, kapag naglilingkod tayo, kapag nagkakawang gawa tayo, alam nyo may dalawang dahilan daw ang tao. Yung isang uri ng dahilan, kaya siya nagsiserve, kaya siya nagsishare. Sabi ba naman sa akin, sabi ko, bakit ka nagsishare? Bakit mo gusto mag-serve? Kasi di ba, Father, the more you give, the more you receive. The more you give, the more you receive. Tama nga naman yun. Pero minsan parang madamot din yun. Kaya ka nagbibigay kasi may hinihintay ka pa rin. Kaya ka naglilingkod, kaya ka tumutulong kasi gusto mo bigyan ka pa rin. Parang may mali yata doon. Pero meron akong isang in-interview kasi doon sa Bangko Sentral. At kahit saan namang simbahan, yung mga nagsiserve, yung mga mag-volunteer, lektor, lay minister, choir, meron silang interview yung ginagawa. At isa sa mga tanong, bakit mo gustong mag-serve? Ito yung pinakamasarap mapakinggan. Bakit mo gusto mag-serve? Kasi Father, alam mo, ito yung paraan ko para magpasalamat sa Diyos. Kasi blessed na ako. Para bang wala na akong ibang maisip pang pinakamagandang paraan para magpasalamat, kundi ang tumulong, kundi ang magbigay din. Meron kaming isang paboritong pelikula noong kami nag-aaral sa seminaryo. Lumang pelikula ito. Ang pamagat, Pay It Forward. Hanapin niyo yung lumang palabas na yon. Sa YouTube, meron pa rin yon. O nag-promote pa ako. Pay It Forward. That the best way to be grateful is to be generous. Kung gusto mo magpasalamat, magbigay ka rin. Hindi yung kung gusto mong magkaroon pa, magbigay ka rin. Sana hindi lang yon ang dahilan ng ginagawa nating pagbibigay, pagtulong at paglilingkod. Not because we want to have more, but because we are grateful. The best way to be grateful is to be generous. Alam mo ninyo, tayo dito meron tayong Mass for the Sick tuwing unang Sabado ng buwan. Napakaganda ho ng unang pagbasa, pinapakinggan. Sabi ko nga kay Father Marbs kanina, ito pala yung kabilang mukha ng buhay ni Job o ni Job.
Pag sinabi nating buhay ni Job o ni Job, anong naisip natin? Yung kawawa, yung nawalan ng mahal sa buhay, yung iniwan ng mga kaibigan niya, yung naghirap siya, yung nagkasakit siya. Yan ang ating pag-iisip kay Job. Kaya kapag tayo naghihirap, minsan, ang tinitignan mo ay yung buhay ni Job. Parang paano ka ngayon magkakaroon ng pag-asa niyan? Tinignan mo, miserableng buhay. Lalo mo naisip, kawawa talaga ako. Puntahan mo yung huling bahagi ng buhay ni Job. Hindi naman siya namatay sa kahirapan. Hindi siya namatay ng wala lang. Yung unang pagbasa natin ngayon ay ang pagliligtas ng Diyos kay Job. Muli siyang nagkaroon ng pamilya. Muling guminhawa ang buhay niya. Tayo ay mayroong misa para sa may sakit, hindi dahil lamang sa ipinagdiriwang natin ang kanilang pagkakasakit. Hindi dahil may sakit tayo. Kaya nga kahit wala kang sakit, kasi minsan siguro pag inimbitahan mo, magsimba ka, kaya siguro yung iba ayaw magsimba. Kasi akala nila itong misang ito ay para lang sa mga may sakit. Diyan sila nagkakamali. Kaya tayo nagsisimba rin ngayon dahil tayong lahat na nakakalakad, nakakakita, nakakapagsalita pa, nakakakilos pa. Tayong lahat ay nandito hindi lang dahil humihingi tayo ng pagpapagaling, kundi dahil nagpapasalamat tayo sa pagpapagaling. Amen. Yung sana ang wag nating kalilimutan. Magsimba ka, hindi dahil may sakit ka na naman. Magsimba ka dahil nagpapasalamat ka. Magsimba ka hindi dahil may hinihingi ka na naman, may utang ka na namang babayaran, may kaaway ka na namang isusumbong. Magsimba ka dahil nagpapasalamat ka. Kaya nga, ang ating ebanghelyo, yung pambungad ng pagbungad ng ating ebanghelyo, tuwang-tuwang bumalik ang 72. At si Kristo mismo, nagpasalamat sa Diyos, nagpasalamat sa Ama. Gratitude will always be the best attitude. Yan ang isa sa mga tunay na magpapagaling sa atin. Kasi nga yung pinapagaling dito tuwing unang Sabado, hindi lang yung high blood mo, hindi lang yung diabetes mo, hindi lang yung sakit ng katawan mo. Ang pinagagaling dito, higit sa lahat, ay ang kahinaan ng pananampalataya mo. Ay ang pagod ng isipan at kalooban mo. Kaya, sana mga kapatid, sa pagkapatuloy ng misang ito, ipanalangin natin sa Diyos na huwag tayong panghinaan, huwag tayong magsawa, na tumulong pa rin, na magbigay pa rin, na maglingkod pa rin, na magbahagi pa rin. Hindi kapag meron na tayo. Hindi kapag nakakalamang-lamang at nakakaangat-angat na tayo. Araw-araw, bawat isa sa atin ay biniyayaan, ay may maibibigay, ay dapat magpasalamat. Maglingkod, magbigay, tumulong, hindi dahil gusto mo pa, kundi dahil pinagpala ka na. Amen.